Hello. Yan, magandang umaga po sa bawat isa. Dito na po tayo sa loob. Mag-uumpisa na po tayo. Kamusta po ang inyong isang linggo? Sa pagkakataon pong ito, inaanyayahan ko po ang bawat isa na magsitayo. Atin pong i-welcome ang bawat isa. Atin pong kamayan. Samahan niyo po pag-awit, iisa, Kristo. Tayo'y iisa sa ating pagsamba kay Jesus. Sige po, kamayan po natin ang bawat isa. Ang bawat isa mag-alay ng iba yung pagsinta. Huwag nang isipin ang igaling pagharing pag-ibig magakbay-akbay tayo'y magmahal ng tunay. Lahat magkamulong kay Heso Kristo'y malugod, magpakailanman magkaisang walang hanggan. Sa lupa'y pabatid, tayo ay magkakapatid. Magakbay-akbay tayo'y magmahalang tunay. lahat magkapungkot Kay Heso Kristo'y malugod, magpakailanman magkaisang walang hanggan. Sa lupa'y babatid, tayo ay magkakapatid. Sa lupa'y babatid, tayo ay magkakapatid. Pwede na po tayong maupo. Yan, magandang umaga po sa bawat isa. Sa biyaya ng Panginoon ay sama-sama tayong muli nasasamba ngayong umaga sa ika-26 na Lord's Day sa taong 2026. Opo, kalahating taon na ng 2026 at patuloy ang ating pagsasama-samang pagsamba sa kabila ng iba't ibang hamon na ating nararanasan. Mga paalala lamang po sa ating pagsisimula. Humanap na po tayo ng ating maupuan na komportable at akma sa ating pakiramdam. Ilagay po natin sa silent mode o i-turn off ang ating mga devices upang hindi maging sanhi ng pagkaabala sa ating pagsamba. Iwasan din po natin ang pagtayo-tayo kapag nag-umpisa na po tayo upang hindi makaabala sa concentration ng mga kasama po natin. Nagpapatuloy ang ating tema para sa buwan ng Hunyo, The Power of Grace, Truth, and the Nature of Christ. Sa mga nakalipas na linggo, tinalakay sa atin ang ika-5 kabanata ng Aklat ng Juan. Napakaraming katotohanan sa kabanatang ito na ibinahagi sa atin ng ating mga pastor at ito ay punong-puno ng katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesus. Mula sa lugar ng Betsata na napapaligiran ng may mga kapansanan, mga bulag, pilay, paralitiko na naglalarawan ng kawalang pag-asa at pangangailangan ng tagapagligtas. Ang pagdating ng ating Panginoong Hesus na nagtanong sa paralitiko kung gusto niyang gumaling. Tandaan po natin ang Panginoon ang siyang nagtanong, siya ang pumili at alam niya kung ano ang kailangan ng kanyang kausap. Sa kanyang sagot na wala pong maglusong sa akin kapag gumalaw ang tubig, papunta pa lang ako ay nauuna na sa akin.
Katulad po nating mga tao na nananangan sa ating sariling kakayanan, hindi po natin kayang maligtas sa ating sarili. Sa wika ng Panginoong Hesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noon di gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Sapat ang kanyang kapangyarihang magligtas para sa kanyang mga pinili. Makikita din po natin, tiyak ang pag-uusig. Kahit mabuti ang ginawa ng Panginoong Hesus, mismong mga eksperto sa kasulatan ang tumuligsa sa Kanya dahil lamang araw daw ng pamamahinga nung siya ay nagpagaling. Ano naman ang ginawa nung paralitiko? Siya ay nagpatotoo. Sinabi niya kung sino at ano ang ginawa ni Jesus para sa kanya. Tapos mga kapatid, saan nakita ng ating Panginoong Jesus yung paralitiko? Sa park po ba? Sa mall? O sa pasyalan? Hindi po. Nakita niya yung pinagaling na paralitiko sa templo. Ano po? So ibig sabihin, nagpapasalamat yung paralitikong pinagaling. Sinabihan siya na huwag gumawa ng kasalanan at binalaan na baka masahol pa ang mangyari sa kanya. Sa kabanata din pong ito, tinuro ng Panginoong Hesus ang katotohanan sa kanyang pagiging isa sa Ama at kung paano ang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa kapurihan ng Ama. Nakita din natin ang kahigtan ng Panginoong Hesus kaysa kanino paman. Kaya sa atin pong pagtitipon ngayong umaga, kilalanin, papurihan ang ating Diyos sa kanyang kabutihan at kaluwalhatian. Bahagi po ng ating pagsamba ang pagpapasalamat sa mga nagdaos ng panibagong taon sa buhay at pagsasama ng ilan sa ating mga kapatid. Noon pong June 24, nagdaos ng kanyang kaarawan si Kuya Joel Lahara at nung pong June 27, si Alhina Yui Rendon. Noon naman pong June 23, nagdaos ng kanilang anibersaryo ang mga kapatid na Jojo at Pema Bilangan. At ngayon pong June 28, nagdaraos ng kanilang anibersaryo si Mr. and Mrs. Ronald at Cynthia Gonzales. Mga kapatid, sama-sama tayong lumapit, magpasalamat at magbigay luwalhati sa ating Diyos. Magkaroon po tayo ng ilang sandali ng pananahimik at pananalangin bilang paghahanda sa ating pagsamba. Welcome po sa ating C4 Worship Service. Tayo po ay tumayo. Sabi ng awit 117, purihin si Yahweh, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin ay dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Purihin si Yahweh. Atin pong sabay-sabay bigkasin ang samba. Ready? And sa iyo, o kataas-taasang Diyos, buong pagpapakumbaba kaming sumasamba bilang isang komunidad na mga tinubos sa iyong biyaya. Ang aming pangunahin at pinakamahalagang pananagutan ay ang sambahin ka na aming manlilikha dahil sa iyong kamangha-manghang gawa. Marubtob po naming hangad, kami na ang buhay, pagkilos at pagkatao ay iyong hawak, ay ang sambahin ka sa espiritu at katotohanan upang lalong lumalim ang aming pagkakilala at ugnayan sa iyo.
Buong puso naming itinatalaga ang aming sarili, hindi para sa aming kapurihan at kasiyahan, kundi para sa iyong kaluwalhatian at kaluguran. Alay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpapahalaga, parangal, paggalang at papuri ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po ay manalangin. Inikilala namin, O Diyos, ang iyong kabutihan at katapatan. Sa loob ng isang linggo na nagdaan, pinatunayan mo sa amin na ikaw ay Diyos na hindi nagpapabaya sa amin na iyong mga pinili at iyong mga anak. Narito kami sa iisang dahilan, ang kayo ay papurihan, ang kayo ay pasalamatan, ang kayo ay itanghal, ang kayo ay dakilain. Kaya sa oras na ito ng aming sama-samang pagsamba, ang aming dalangin, walang ibang mapapurihan, walang ibang mataas, walang ibang madakila, kundi ang nag-iisa mong pangalan. Dalangin namin, Panginoon, na kumilos ka sa aming kalagitnaan sa patnubay at gabay ng iyong Espiritu. Dalangin din namin, pakasiyasatin niyo ang laman ng aming puso at ng aming isipan. Sa nagdaang isang linggo, kilala mo kami, wala kaming maitatago sa inyo. Lahat sa aming buhay ay lantad. Nasasaliksik mo ang laman ng aming puso at ng aming isipan. Sa pagkakataong ito, Panginoon, kami ay nagpapakumbaba, nagpapalinis, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang at kasalanan. Sa isip, sa salita at sa gawa, sinasadya man o di sinasadya, ang lahat ng ito ay aming inihingi ng tawad sa inyo. Nang sa ganon, sa aming pong paglapit sa inyong harapan ngayong umaga, hindi kami uusigin ng aming pong mga buti. Salamat sapagkat kami ay nilinis, hindi sa pamamagitan ng aming magawa, kundi kami ay nilinis sa pamamagitan ng tinapos na ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. At dahil sa Kanya, meron kaming kapanatagan na makalalapit sa inyo. Sa iyo ang papuri, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Po tayong sumamba sa ating Diyos, Diyos na tunay na nakamamang. Yung kanyang mga gawa ay tunay na napakadakila. Awitin po natin kamanghamanghang Diyos. Diyos na kamamangha, ang inyong mga gawa, ang langit at lupa, kayo ang may likha. Aming Diyos, kayo'y dakila sa inyong pagpapala. Aming Diyos, kahanga-hanga, binyo't awa. O Diyos, purihin ka sa inyong pagmamahal, itataas pangalan niyong banal. Panginoon, dakilang may kapal. O Diyos, nawa'y tanggapin ang alay ko. Ang buong buhay ko iyo. Ako'y nakalaan na maglingkod sa inyo.
nakamamangha ang inyong mga gawa. Ang langit at lupa, kayo ang may likha, aming Diyos. Kayo'y dakila sa inyong pagpapala, aming Diyos. Kahanga-hanga pag-ibig niyo't awa, O Diyos. Purihin ka sa inyong pagmamahal, itataas pangalan niyong banal. Panginoon, dakilang may kapal, O Diyos. Nawa ay tanggapin ang alay ko, ang buong buhay ko'y iyong. Ako'y nakalaan na maglingkod sa inyo. Patuloy tayong mamangha sa ating Diyos. Patuloy natin siyang awitan. Patuloy natin siya sambahin. O Diyos, labis akong namamangha dahil kay ganda ng iyong nilikha. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmula. Masdan ang buong sandaigdigan, ganda sadyang di mapapantayan. Damhin paging ang hangin at ulan, likha ng makapangyarihan. Kamangha-mangha, O Diyos, walang makalulupig at wala nang papantay sa ngalan mo, Diyos. Kami magsasaysay, walang hanggang papuri ang aming ngalan. Masdan ang buong sandaigdigan, ganda sadyang di mapapantayan. Damhin maging ang hangin at ulan, likha ng makapangyarihan. Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay, walang makalulupig at wala nang papantay sa ngalan mo, Diyos. Kami magsasaysay, walang hanggang papuri ang aming alay. Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong
taglay, walang makalulupig at wala nang papantay sa ngalan mo, Diyos. Kami magsasaysay, walang hanggang papuri ang aming alay. Walang hanggang papuri ang aming alay. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Makakaupo na po tayo. Para po sa ating pampublikong pagbasa, matutunghayan sa aklat ng Exodo, Kabanatang 16, mga talatang 1 hanggang 15. Exodus chapter 16 verses 1 to 15. Ang mana at mga pugo. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at 15 araw ng 2 buwan mula nang sila'y lumabas sa Ehipto nang sila'y dumating sa ilang ng Sin sa pagitan ng Elim at Sinai. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Tuwing ika-6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulitin at iahanda." Pagkatapos ng pakikipag-usap nila kay Yahweh, sinabi ni na Moises at Aaron sa mga Israelita, "Mamayang gabi, mapapatunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto. At bukas ng umaga, makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya. Sapagkat tuwing gagawin ninyo ito ay sa kanya kayo nagreklamo, hindi sa amin." Itinugtong pa ni Moises, "Mamayang gabi, bibigyan niya kayo ng karne. Bukas ng umaga ay tinapay ang bibigay niya sa inyo hanggang gusto ninyo. Iyan ang sagot niya sa inyo. Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa kanya, hindi sa amin. Sapagkat sino ba kami para pagreklamuhan ninyo?" Sinabi ni Moises kay Aaron, "Paharapin mo ang buong bayan kay Yahweh sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo." Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap kay Yahweh sa gawin ng desyerto at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kalulhatian ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na sa pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayon malalaman nilang ako si Yahweh ang kanilang Diyos." Verse 13, Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakakita sila sa lupa ng maliliit at maninipis na mga bagay na parang pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, "Ano ito?" Sinabi ni Moises, "Iyan ang tinapay na ibinigay sa inyo ni Yahweh." Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin at bilang bahagi pa rin ng ating pong pagsamba, sabay-sabay po nating bigkasin ang ako ay isang katiwala. Ready? And ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at sila nagsisitahan dito. Kinikilala ko ang Panginoon na may lalang, may-ari, taga-alalay at tagapamahala sa buhay. Sa Kanya ako'y nabubuhay, kumikilos at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at ang lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon
talento, hanap buhay, mga mahal sa buhay, at mga material na tinatangkilik ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano, kinikilala ko ang paging Panginoon niya sa aking buhay at ako ay magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon, ako ay naghahandog at nagkakaloob ng buong puso at may kagalakan para sa Kanya. Habang nililigom po ang mga kaloob, samahan niyo po akong mawit. I will not offer anything that costs me nothing. I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Nararapat lamang sa Diyos ang alay na tapat, alay na susukat sa aking pagmamahal. At kung hingin ng aking Diyos ang sakripisyo kong handog, buhay may di tatanggi ang tangi kong handog. I will not Offer anything that costs me nothing. Inaanyahan po ang bawat isa na magsitayo para sa ating pag-awit ng ating offering song. Salamat po, Maria, sa iyong pangako. Ang bawat ibigay sa akin po. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, kami po'y nagpapasalamat, nagagalak, dahil sa bilang bahagi ng pagsamba, maaari naming ipagkaloob, ibigay, ialay, higit sa ano paman unang aming pumbuhay upang patuloy na ipaglingkod sa iyo. At kaakibat nito ang lahat ng mga pagpapalang patuloy mong ibinibigay sa aming buhay sa bawat araw, yung buhay at lakas na meron kami, yung mga pangailangan namin sa bawat araw, hindi mo kami pinagkukulang. Ang biyaya mo'y sapat sa aming lahat ng pangailangan. At kaya marapat aming Panginoon, sa tuwing binibigkas namin ng isang katiwala, masumpungan mo nga po kami na yung lahat ng ibinibigay mo sa aming pinagkakatiwala, kami masumpungan na tunay na tapat at mabuting katiwala sa lahat. Maging sa panahon, alam namin, may mga panahon na ginugugol namin sa hindi tama. Kami humihingi ng tawad. At tulungan kami na yung panahon namin ay patuloy nga naming iukol sa pakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng pananalangin at higit patuloy na pag-aaral ng iyong mga salita. Panginoon, nawa ang aming mga kaloob na ito ay patuloy na maging katanggap-tanggap sa iyo. At kagaya na yung sinasabi sa aming patuloy na pagbigkas ng isang katiwala, kami ay patuloy na magsusulit sa iyo. At kilalang kilala mo ang bawat isa sa amin kung kami nga po'y patuloy na nagtatapat sa iyo. Salamat sa iyo aming Panginoon at alam namin ang mga kaloob na ito ay patuloy na magiging kagamit-gamit para sa patuloy na paglaganap ng pangangaral ng iyong salita dito po sa lupa. Kaya naman binabalik namin sa lahat ng ito na may pagpupurit pa salamat sa pangalan lamang ng iyong Panginoong Yesus. Amen. Manatili po tayo sa pagkakatayo
at ihanda natin ating sarili para sa pagbasa ng teksto na pag-aaralan ngayong umaga. Ang teksto po na pag-aaralan natin ngayong umaga ay matatagpuan sa Aklat ng Juan, Kabanatang 6, mga talatang 1 hanggang 15. Juan, Kabanatang 6, mga talatang 1 hanggang 15. Subaybayan nyo na lamang po habang aking binabasa. Ang pagpapakain sa 5,000. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginagawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, "Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe sapagkat alam niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, "Kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tigkakaunti." Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito?" "Paupuin ninyo ang mga tao," sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang mga tao. Sa kanila ay may humigit kumulang na 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang." Ganon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kaing mula sa 5 tinapay na sibada. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang darating sa sanlibutan." Napansin ni Jesus na lalapitan siya ng mga tao at pipilitin siyang gawing hari, kaya't umalis siyang muli mag-isa umakyat sa bundok. Pagpalain ng Panginoon pagkabasa ng kanyang mga salita, maaari na po tayong mapo. Magandang umaga po sa bawat isa. Sige po, tayo po muna manalangin. Panginoon, nagpupurit, nagpapasalamat kami muli sa malayang pag-aaral po ng iyong mga salita ngayong umaga. Patuloy nawa kaming pangunahan ng banal na Espiritu na ang mensaheng ipapahayag ngayon ay tunay na maunawaan ng bawat isa, tumimo sa aming mga puso at patuloy na makatulong sa aming pagbabago bilang isang mananampalataya, pagbabago tungo sa paglago, sa pagkakilala sa iyo at pagkaunawa sa iyong mga salita, kung paano kayo mamumuhay na kumikilala sa nag-iisang Diyos, nagbibigay lugod at nakakapagbigay ng luwalhati. Kaya sa iyo lang po ang kapurihan, ito po ang aming panalangin, sa tayong pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kaya nagpapatuloy po ang ating annual theme ngayong taon, a community committed to God's truth, walking in humility in every godly pursuit. Kaya napakahalaga po ng isang komunidad ng mga mananampalataya ay nakatalaga sa katotohanan ng salita ng Diyos at naandun ang patuloy ng paglakad na may kapakumbabaan upang bigyan ng kaluguran ng ating nag-iisang Diyos. Gayun din po ang ating annual verse na matatagpuan sa Isaiah chapter 66 verse 2. "But this is the one to whom I will look, he who is humble and contrite in his spirit and trembles at my word." Yan ang ninanais at hinahanap ng ating Panginoon, yung mga taong nandun yung kapakumbabaan, nandun yung pagsisisi sa mga kasalanan, nandun yung panginginig, pagkatakot sa kanyang mga salita,
pagkatakot na naandun yung pagnanais na ito ay maganap, masunod sa kanilang mga buhay. At ang atin naman pong pulpit preaching team ngayong buwan, at ito na po yung last Sunday, The Power of Grace, Truth, and the Nature of Christ. Yan, exposition of Gospel of John. Yan, sa unang 3 linggo ay tinalakay po ang buong chapter 5 ng Gospel of John, kung saan nung unang Sunday tinalakay ni Pastor Raymar ang kapangyarihan at biyaya at kapangyarihan ni Kristo. Dito po tinalakay kung paano niya pinagaling yung lumpo na 38 years na nasa ganong kalagayan doon po sa Bethesda Resort. At sabi nga po ni Pastor Marlon, ito po ay naging controversy in a sense na bawal magpagaling o bawal gumawa ang mga Hudyo sa panahon ng pamamahinga. Ngunit nagpagaling po si Jesus. At sa kabila ng magandang layunin at pangyayari, ito ay binatikos ng mga biyasa pa sa kasulatan. At sa second Sunday naman po, tinalakay ni Pastor Rex ang his defense and declaration, one with the Father. Yan. Ipinaunawa niya na ang kaisahan ni Jesus at ng Ama, kumbaga yung kanyang deity ng ating Panginoong Jesus. At ganoon din po, kumbaga naog na yung mensahe last week ni Pastor Marlon, mga patotoo at kalikasan ni Kristo. Yan, makikita po natin na sa mga pagpapatotoo mismo ng ating Panginoon, sa kanyang sa mga nasaksihan na mga himala ng mga tao, na andun pa rin yung kanilang hindi lubusang pagtitiwala sa Diyos. Bakit? Kasi napakahalaga po na ang pagkakilala natin sa Diyos ay tunay na maliwanag sa bawat isa sa atin. Marami po ang kumikilala sa Diyos bilang Diyos na tagapagbigay, tagapagpagaling, Diyos na maawain at mapagpatawad. Ngunit hindi nila alam o hindi nila kinikilala na ang Diyos ay galit sa kasalanan. Kaya napakahalaga po na maunawaan natin at maging malinaw sa bawat isa sa atin ang mga elemento ng nagliligtas na pananampalataya. Ano po ba mga ito? Una, kaalaman, notisya. Ang pananampalataya ay hindi bulag na paniniwala o simpleng kaalaman lamang. Ito po ang marami sa tao ngayon. Nangangailangan ito ng tunay at tamang kaalaman na nakabatay sa katotohanan. Katotohanan ng Biblia, hindi po mga haka-haka, kuro-kuro, o mga, yung kumbaga tinuro na lang na matatanda sa atin. Hindi bale kung ang nagturo sa kanila ay mga mananampalataya. May kaalaman ng mahalaga sa pananampalataya. Yan, meron daw hong kaalaman ng mahalaga sa pananampalataya. Dapat nating malaman kung sino si Kristo. Ano ang kanyang ginawa? Ano ang mga kanyang gagawin? Kung wala ito, magiging bulag at haka-haka lamang ang iyong pananampalataya. At ang pinakamasama ay magiging kahangalan. Kailangan maunawa ng katotohanan mula kay Kristo. Yan po ang isa sa napakahalaga. Sapagkat ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit, paano sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Kaya mahirap po tumawag sa Diyos kung hindi ka naman tunay na sumasampalataya sa Kanya at hindi mo siya tunay na nakikilala. At paano sila sasampalataya kung hindi nila naririnig? Kaya po napakahalaga yung pagsunod natin sa dakilang atas ng Panginoon.
ang humayo at ipahayag ang mabuting balita. Ito po ay obligasyon ng bawat mananampalataya, hindi po ni pastor lamang, hindi lang ng SBC leader, ng bawat tunay na mananampalataya. Kaya po ngayon, siyasatin natin ang ating mga sarili. Inaabot ko ba ang aking mga mahal sa buhay? May time ba ako para maglaan ng oras para sa kanila? O yung pang-araw-araw kong lumilipas ay parang natural lang, tulad ng ibang tao. Papasok, magtatrabaho, uuwi, kakain, tutulog. Ganun lang araw-araw. At pag linggo, nandun pa ang pagmamalaki, aba, ako na may sumisimba. Kulang po yan. Mahalaga po ang pangangaral para sa kaligtasan sapagkat sa pamamagitan nito, ipinapakita sa atin kung sino si Jesucristo at kung bakit kailangan natin siyang sampalatayanan upang maligtas. Yan po, dapat maliwanag po yan sa bawat tao, especially sa mananampalataya. Ikalawa, ang pagsang-ayon o assensus. Babala, ang pagkakaroon lamang ng kaalaman tungkol sa kay Jesucristo ay hindi sapat upang maligtas. Halimbawa, maraming alam ang mga demonyo sa Diyos at nanginginig pa nga sila. Ngunit, hindi sila maliligtas. Yan, kahit nga po mga demonyo, di ba, nasa Biblia naman, sila ay kilala nila ang Diyos. Nandun yung takot nila sa Diyos. Pero, sa kabila ng kilala, may takot, pero hindi po sila maliligtas. Kaya mapalad po ang mga tao, may pag-asa po pong maligtas. Hindi lamang natin dapat malaman ang katotohanan tungkol kay Kristo at paniwalaang ito ay totoo, kailangan din nating maging lubos na kumbinsido na ang katotohanan ito ay mismong kailangan natin upang maligtas. Kailangan kumbinsido tayo. Hindi yung mga salitang kalye, bahala na si Batman. Diga, meron yung, bahala na. Yung mga ganon sitwasyon. Kung anong kalabasan, yun na yun. Hindi po ganon. Lalo na sa isang mananampalataya. Ang pananalig na nagdadala sa tao kay Kristo, hindi lamang ang pagsang-ayon sa katotohanan tungkol kay Kristo, kundi pagpapakilala rin sa eksaktong kaugnayan ng katotohanan iyon kay Kristo at sa ating kalagayan bilang mga nawawalang makasalanan. Ang tagapagligtas na si Kristo ay ganap na tumutugon sa ating pinakamalalim at pinakamatinding pangangailangan. Ibig sabihin nito, sapat si Kristo bilang tagapagligtas upang tugunan ang ating mga kasalanan at kahabag-habag na kalalagayan. Yan nga po, sa ating kahabag na kalalagayan, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan. Hindi po tayo. Hindi tayo ang pumili sa Diyos. Tandaan po natin. Ang Diyos ang gumawa ng paraan, ibinigay niya ang Panginoong Hesus upang sino man ang manampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil kung sa atin lang, hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili sa kasalanan, sa ating abang kalalagayan. At ikatlo, ang pagtitiwala, fiducia. Ang isang makasalanan ay binago ng banal na Espiritu ay magkakaroon ng tamang kalamanan tungkol kay Kristo. Binago raw ng banal na Espiritu. Tignan niyo po ang katabi niyo, binago na nga kaya yan? At matibay na paniniwalang ito ay totoo. Ngunit, kung mayroon siyang dalawang ito, hindi pa rin ito sapat upang maituring na nakakapagligtas ang pananampalataya. Ano po ang pinupunto dito? Hindi lamang tayo sumasang-ayon sa katotohanan ng Diyos, inilalaan natin ang ating sarili at sinasabi nito na ikinagagalak ang ating buong pagtitiwala dito. Yan, nilalaan natin yung ating sarili, hindi lang isipan na ako na may nagtiwala na sa Diyos, period.
at masumpungan sa Kanya na hindi sa pagkakaroon ng sariling katuwiran na nagmumula sa kautusan, kundi yaong nagmumula sa pananampalataya kay Kristo, ang katuwiran mula sa Diyos ay nakasalalay sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala sa mga katotohanan tungkol sa tagapagligtas. Ito ay pagtitiwala sa isang personal kay Kristo, ang anak ng Diyos at tagapagligtas ng mga naliligaw. Ang personal po na relasyon sa Diyos, hindi po by groupings. Ito ay pagsuko at pagtatalaga ng sarili sa Kanya. Hindi lamang ito simpleng paniniwala sa Kanya, ito ay pananatili at pag-asa sa Kanya. Babala, ang nakakapagligtas na pananampalataya ay hindi lamang isang simpleng desisyon o pagpili. Ang ating kakayahang piliin si Kristo ay bunga ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Yan ang ating kakayahang piliin si Kristo. Ito po ay bunga ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya wala po tayong may pagmamalaki. Huwag nating sabihin, abay, nung ibinahagi sa akin ng Panginoong Hesus, sino ba namang gustong pumunta sa impyerno? Di si Kristo siyempre pipiliin ko, diga? Hindi po ganun yon. Ang ating pagpili sa ating Panginoon, ito po ay mula pa rin sa Diyos. Kaya wala po tayong pwedeng may pagmalaki kahit kanino pa man. Ikalawang babala, ang pananampalataya ay hindi isang bagay na nagbibigay sa atin ng pabor ng Diyos. Naliligtas tayo hindi dahil sa ating pananampalataya, kundi dahil kay Kristo na ating pinananaligan. At babala number 3, hindi natin lubusang itatakwil ang paggamit ng mga salitang pagtanggap o paglapit kay Kristo. Ang pananampalatayang nakakapagligtas ay maaari ring ilarawan bilang pagtanggap kay Kristo ayon sa pagpapahayag niya ng Ebanghelyo. Yan, dito po nasanay yung marami yung pagtanggap lamang. Siyempre, sino ba naman hindi tatanggap nga? Sa langit ka pupunta Ngunit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, sa mga sumampalataya, sa Kanyang pangalan, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak niya. Ayon sa Juan chapter 1 verse 12. Ang mga sumasampalataya at tumanggap kay Kristo ay magiging anak ng buhay na Diyos. Ang pagtanggap kay Kristo ay nangangahulugang pagyakap sa Kanya, pagtitiwala sa Kanya, at pagiging ganap na nasisiyahan sa Kanya bilang ating tagapagligtas at sapat sa lahat ng ating buhay. Yan, magkakaroon po tayo ng kakontentuhan kay Kristo kung talagang meron tayong tunay na kaugnayan sa Kanya. At makikita po natin sa mga nauna sa buong chapter 5 na natalakay, sa kabila na ang malinaw ang pagtuturo ng Panginoon, ang pagpapahayag niya ng Kanyang sarili, pagpapakilala niya sa mga tao, ay marami pa rin ang hindi ito lubusang maunawaan. Kaya masasabi po natin na mapalad tayo. Bakit? Sa dami-dami ng tao, lumabas po kayo dyan, napakadaming tao. Pero bakit iilan na nasa loob dito? Ito'y biyaya po ng Panginoon. Hindi rin po natin pwedeng ipagmalaki. Kaya ang buong aklat ni Juan ay naglalayo na ituro ang mga katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesus at magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Una, ito'y para sa kaunawaan at kaligtasan ng mga hindi pa nakakakilala at nananalig sa ating Panginoong Hesus. Ikalawa, ito'y para sa paglago sa pananampalatayang Kristiyano. Maingat na pagsunod kay Kristo at matalinong pagtatanggol sa tunay na pagkakakilanlan ni Kristo at ng tunay na mabuting balita. Yan, kaya napakahalaga po na malinaw sa atin yung mga elemento ng nakakapagligtas na pananampalataya. At makikita nga po natin doon sa mga nakaraang mga pag-aaral
hindi po naunawaan ito ng maraming tao. Hindi dahil sa hindi pa ito natapik sa kanila, hindi pa nila ito narinig. Dahil sapat ang mga itinuro ng ating Panginoon. Mismo ang ating Panginoon personal, siya nagsasalita. Pero bakit hindi nila ganong naunawaan? At ngayong umaga po, ating tatalakayin ang tekstong binasa kanina na ating pag-aaralan mula sa ika-6 na kabanata ng Aklat ng Juan. Yan, makikita po natin to. Sigurado, bata pa lang tayo kung tayo lumaki sa Sunday School. Ito palang pagpapakain sa 5,000 ay hindi na bago sa atin. Alam na natin ang istorya nito. Ngunit, hindi lang po 5,000 ang pinakain pala rito. Kung tatayain daw, mga nasa 20,000+. Ito pong mga 5,000 tinataya ay mga lalaki pa lamang. Ibig sabihin, nung panahon pa lang na yon, mas marami pa rin lagi ang babae na yun, sumusunod sa Panginoon o kahit sa mga gawaing spiritual, mas marami pa rin ang babae. At dahil dati, siguro walang mangyayaya yung mga anak nila, kasama nila yung mga anak nila. Kaya umabot ng kung tutusin 20+ pala to. Isipin nyo, sa ganong karaming tao, paano ito napakain? Siguro hindi ito kayang pakainin kung isang cater lang ang kukunin nyo, di ba? O magkaroon ng caravan ng mga pagkain ng mga magtitinda. At saka isa pa po, napakalaking lugar na pinagdausan. Ganong karami. At makikita po natin ang pagpapakain sa 5,000, ito po ay kasama sa 4 gospel. Kasi hindi po lahat ng himala na ginawa ng ating Panginoong Hesus ay makikita natin sa Gospel of John. Kundi ito lang pagpapakain sa 5,000 at yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At ngayon po, bago ko po simulan ang ating pag-aaral, meron lang po akong 2 katanungan. Dahil po ito'y tungkol sa pagkain, ito po ang aking tanong. Para saan ka nagugutom ngayong umaga? Para saan ka nagugutom ngayong umaga? Ikalawa, ano ang pagkain mo o ipapakain mo sa iyong sarili para mapawi ang gutom na iyon? Sige po, umpisahan ko po ang ating pag-aaral. Hindi ko na babasahin yung teksto at napakahaba. May 3 po tayong bahagi. Una, ang resulta ng kawalan ng tunay na pagkakilala kay Kristo. Resulta ng kawalan ng tunay na pagkakilala kay Kristo. Tunay na pagkakilala. Una, mga makasariling hangarin mula kay Kristo. Yan, ito po marami sa tao. Marami tayong makasariling hangarin, kaya tayo lalapit sa Diyos. Diba? Sabi sa verse 2, sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Yan, kaya po sinundan siya ng napakaraming tao. Bakit kaya napakaraming tao noong time na yon? Sabi po, malapit na ang pista ng Pasko. Kasi po, ang mga tao ay tumutungo sa Jerusalem yearly para i-celebrate po ito. Kaya napakaraming tao. At ito napakaraming taong ito ay nasaksihan ang mga ginawang kababalaghan ng ating Panginoong Hesus. At sa kabila nga po ng kanilang nasaksihan, ang kababalaghan, ang mga pangangaral, hindi pa rin nila lubos na maunawaan ang ating Panginoong Hesus. Ngunit, gusto po nila ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, sabi nga rito,
Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Kung titignan po natin doon sa mga mapa sa Bible, napakalayo po ng pinagmula ng Panginoong Jesus doon sa chapter 5 papunta sa chapter 6. Bangka lang po ang mga gamit noon, sigurado. Wala namang motorboat pa rin noon kahit pamayaman ka, di ba po ba? Pero isipin nyo, nasundan siya na napakaraming tao. At sabi nga kanina, tinatayang nasa 20 mahigit na libo. Isipin nyo, napakarami ring bangka ang dumaong doon sa pangpang. Di ba po? Ganon nilang kapursigido na masundan ang ating Panginoong Hesus. Ngunit sa mga makasariling hangarin. Naghanap ng mga pansamantalang pakinabang. Sumunod sila dahil nakita nila ang mga himala at gusto din nilang gumaling sa kanilang mga karamdaman o iba pang biyaya at pagpapala. Focus nila ang maaring biyaya ni Kristo at hindi ang kung sino siya. Ito, marami rin sa tao. Focus ang biyaya, hindi kung sino ang nagbibigay ng biyaya. Pero bakit ganon? Pag tao nagbibigay ng biyaya, kilalang kilala. Galang na galang. Pero pag Diyos ay hindi, kilala lang pag kailangan. Sa pangalan, pero hindi pa rin tunay na kilala. Ikalawa, nais nilang matugunan ang pisikal nilang pangangailangan. Yun nga po, pagkatapos silang pakainin ni Jesus, yung 5,000, hinanap muli nila siya dahil sa sila'y nabusog. Yan, di ba po nga doon sa verse, sa susunod na, sabi ni Kristo, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita nyo, kundi dahil sa nakakakain kayo ng tinapay at nabusog. Yan, ito na po yung mga kasunod na senaryo. Yan ang sumunod, kaya nila hinanap si Kristo hindi lamang dahil sa kababalaghan, kundi dahil sila ay nabusog. Mas pinahalagahan nila ang tinapay kaysa tinapay ng buhay. Yan, mas pinahalagahan po ang tinapay kaysa tinapay ng buhay. Ang ating Panginoong Hesus, ang tinapay na nagbibigay buhay. Ikatlo, mas ninais nilang gamitin si Jesus para sa kanilang sariling layunin at mga plano. Yun nga po sa verse 15. Nais nilang gawing hari ayon sa kanilang kagustuhan, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Gusto nila ang Mesiyas na nagbibigay ng kasaganahan at kalayaan sa politika at hindi tagapagligtas na magliligtas sa kanila sa mga kasalanan. Yun nga po, kaya po nila gusto ang ating Panginoong Hesus para iligtas sila sa kamay ng mga Hudyo, ng mga Romano. Yan, kaya nais nilang gawing hari ang ating Panginoong Hesus. Ikaapat, mas pinahalagahan ang mga pansamantalang bagay kaysa sa espiritual na buhay. Nakatuon sila sa mga himala ni Kristo, pagkain, kaginhawahan, kaysa pagsisisi at pananampalataya. Sa kabila ng mga himala na ginawa ng Diyos, hindi nila nakita ang pagka-Diyos ni Kristo na may kakayahang gawin ang himalang nasaksihan at naranasan nila. Yan, ito po yung kalagayan, abang kalalagayan ng mga tao. Sa kabila ng napakaraming kababalaghan at mga katotohanang itinuro ang ating Panginoong Hesus, hindi ito, sabi nga, nag-sink in sa kanilang mga puso't isipan, kundi nangingibabaw pa din sa kanila yung mga pansarili, makalaman, makamundong mga pagnanais. At maging ang pagsubok kay Felipe at Andres. Makikita natin si Felipe at Andres ay mga apostol din ng ating Panginoon, mga tagasunod. Kaya sabi nga, nang matanaw ni Jesus ang pagdating na napakaraming tao,
Yan sa verse 5, tinanong niya si Felipe kung saan makakabili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito. Sinabi niya ito hindi dahil sa wala siyang alam, kundi upang subukin si Felipe sa kabila ng alam naman ni Jesus ang kanyang gagawin sa sitwasyon na iyon. Yan, si Felipe, ibig sabihin isang mananampalataya. Kaya tayo mga mananampalataya, marami rin tayong mga pagsubok na kinakaharap mula sa ating Panginoon. Hindi para tayo ay pagdudahin sa ating pananampalataya, pagdudahin sa kakayahan ng ating Panginoon, kundi palakasin ang ating pananampalataya. At sumagot si Felipe, kahit po sa halagang 2 denaryong tinapay ang bilhin, hindi sasapat para makain ng tigkakaunti ng mga tao dahil napakarami ng mga ito. Yan, kahit daw po makabili sila sa halagang 200 denaryo. Siguro makakakain yung mga tao doon, tigkakaunti lang dahil nga po napakarami. Ang isang denaryo po noon, ang halaga po noon ay isang araw na pagtatrabaho ng isang tao. Di ibig sabihin, 200 denaryo ay kita sa loob ng 200 araw. Kaya kung titignan po natin, napakalaking halaga na nito. Nung panahon nila, ngunit hindi pa rin sasapat kung sakali na makabili sila ng tinapay sa dami ng mga tao. At isa pa, nasa burol sila, nasa isang malayong lugar, liblib. Nandun ang pagdududa kay Felipe. Kung kayo ang tatanungin, o kung kayo si Felipe, nung time na yon, yun din ba ang magiging kaisipan nyo? Yan, halimbawa, sinabihan ka ngayon ng Panginoong Yesus, hola Arnie, bumili ka ng pandesal sa halagang 200. Mga 5,000 ang tao dito sa loob. Ano kayang iisipin mo? Ba, si Lord yata pagmamagikin pa ako. Diba? O kaya, hindi ito sasapat. Mali ba si Felipe? Sa tingin nyo, mali ba siya? Sa sagot niya sa Panginoon? Hindi po siya mali. Tama naman si Felipe, hindi naman talaga sasapat. Pero, yun po ang kaisipan ng mga hindi mananampalataya. Bakit po nasabi yon? Kasama mo na ang Panginoong Jesus noong time na yon, nagduda ka pa. Nasaksihan mo na ang mga himala na ginawa niya, ang mga pangangaral. Hindi mo pa agad naisip yon. Opo, hindi perpekto ang mga mananampalataya. Ganon din tayo. Nakakaranas tayo ng mga pagsubok ng Panginoon, ngunit ang kaisipan agad natin, hindi natin kaya. Imposible ito. Di po ba? Aminin man natin o hindi, ito po ay nangyayari sa atin. Yun po ang mindset ng mga unbeliever, ang pagdududa, kawalan ng tiwala sa Diyos, sa mga sitwasyong mahirap, at sa mga makataong kaisipan, unang pumapasok sa kanila, ang pamamaraan nila. Alam ni Jesus ang kanyang gagawin sa anumang sitwasyon. Gusto lang niyang subukin si Felipe upang patatagin ang kanyang pananampalataya. At gayon din po si Andres. Si Andres naman, sabi po sa verse 9 na may nakausap siyang isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ang tinapay na sibada ay pagkain po ng mahihirap. Kumbaga ngayon, baka hindi pa nga yan yung mga chismalunggay dyan ang mga nagdadaan Yung mahinang klase pa to ng harina sigurado. Pagkain daw ng mahirap. Ngunit, gaano ito sa ganitong karami ng tao, wika niya. Kahit si Andres, ang dami ng tao. Meron nga ritong 5 tinapay at 2 isda. Wala rin naman mangyayari. Di ba? Sa pananaw ng tao, hindi rin sasapat dahil sa napakarami. Ngunit walang imposible sa Diyos. Kapag ang limitadong kakayahan ng tao ay inialay sa Diyos,
Sa Diyos na walang hanggang kapangyarihan, walang imposible sa Kanya. Yan po ang kailangan sa atin, magtiwala. Mapalad po silang masasabi. Bakit ko po nasabi? Kasama mismo nila ang Panginoon. Tayo ngayon, nananalangin sa Panginoon, umaasa sa Kanyang kapangyarihan kahit hindi natin nakikita. Sila nung time na yon, kasama natin. Diba? Halimbawa tayo ngayon, may pupuntahan tayo, may mga kainan. Diba? Pag may kasama tayong alam naman natin may kakayahan at generous, diba? Hindi tayo ganun nagdududa. May sasalo naman ito. Pero, yun nga po, nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Panginoon. Pero si Andres ay naandun pa rin ang pagdududa at hindi niya naisip na kayang gumawa ng himala ng ating Panginoon. Ibinigay ng batang lalaki ang baon na yan tinapay. Maaring isa siyang Boy Scout noon. Bay, ready ba't hindi kayo nagdala ng baon nyo? Di ba? Bay, ang layo ng sumunod kayo kay Jesus, napakalayong lugar. Kahit pa siguro may pera ka noon, hindi ka nga makakabili. At nasa bundok kayo Di po ba? Kung ikaw, kaya mo bang ialay at ibigay sa Diyos ang meron ka? Yan tayo po. Katulad din ba tayo ng batang lalaki? Na kung tutuusin, kakain na lang muna ako sa isang tabi, simple na lang ako. O kahit magbigay siguro siya, basta siya makakain, sureball yun. Pero hindi, ibinigay niya lahat ng meron siya. Di po ba? Tayo, kaya po natin gawin yun sa Diyos? O laging kung magbibigay tayo, Lord, pero. Laging may pero. Parang laging may kondisyon. Hindi sinabi ng batang lalaki na bahala kayo sa sarili nyo. Hindi kayo nagbaon. Di po ba? Ngunit, maaari pa din namang pakainin ni Jesus ang mga tao kahit wala ang tinapay at isda ng bata. Ngunit pinili niyang gawing instrumento sina Andres at ang batang lalaki. Bakit hindi si Pedro? Kilala si Pedro kumpara sa kanyang kapatid na si Andres. Meron po kasi mga time, kahit po sa mga gawain, meron tayong mga kasamang parang laging alerto, laging ready. Yung mga minsan hindi natin inaasahan, sila yung nagsashine sa panahon ng mga ganong sitwasyon. Di po ba? Hindi dahil pabida, kundi dahil ginagamit tayong lahat ng Panginoon sa iba't ibang sitwasyon. Katulad ng pagtulong natin sa ating kapwa, sa iba't ibang sitwasyon, maaaring hindi natin kaya magbigay ng malaking halaga o kahit nga maliit na halaga, ngunit ang ipanalangin natin sila, di ba? Isang kagalakan na yun sa atin. Yan, kaya lahat tayo po ay mahalaga rin sa Panginoon. Lahat tayo ay pwedeng gamitin sa ministeryo kung laan tayong ibigay ang ating sarili sa Kanya. At sabi sa verse 10, sabi nga niya, paupuin ninyo sila, wika ni Jesus, sa isang madamo na lugar na iyon. Yan, ibig sabihin, madamo. Di kapag madamo ay maberde. Kaya kung kay Pastor Raymar ay Bethesda Resort, ito naman nilagyan ko ng pangalan, Green Grass of Hope. Yan kasi nandun po yung pag-asa. Di ba? Hindi lang pag-asang kumain. Naniniwala po ako, hindi naman pumunta ang Panginoong Hesus doon at sinundan ng napakaraming tao para lang pakainin ng tinapay at isda, kundi ng salita ng Diyos din. Kaya nandun po yung pag-asa sa Green Grass of Hope o green field sa ibabaw ng burol. Ikalawa, ang pagpapahayag sa pagka-Diyos ni Kristo. Sa verse 10, sa utos ni Jesus, pinaupo ang mga tao.
Ang lahat ay sumunod sa kanyang utos. Siya ang nagbigay ng kaayusan. Yan, isipin nyo sa ganong karaming tao. Pag may nagsalita bagang paupuin ng mga yan, yung baga talaga'y basta uupo. Ikita nyo nga ngayon, pag may magbibigay ng ayuda, nagkakapalitan na ng mukha. Di po ba? Nasigaw na, yun nasa unahan. Nakaranas kami yan yung nagbigay ng 5K sa mga magta-tricycle. Kasi itong mga politiko, sa halip na ayusin na yung listahan at pila, alam nyo naman, politiko, namuliti ka pa. Gutom na nga kami, hindi naman nagpakain. Dumating na yung magbibigay ng pera, DSWD, kagulo ang tao. Kahit may nasigaw na, dito kaya dito, hindi naging maayos. Pero dito, isang sabi lang ng Panginoon, sumunod ang mga tao. Yan, kaya makikita natin talaga yung pangunguna ng ating Panginoon. Yan, sabi rin ni Jesus, sa mga taong naghahanap sa Kanya, doon nga po sa Juan 26, sinahanap ninyo ako, hindi lang dahil sa mga kababalaghang ginawa ko, kundi dahil nakakain kayo at nabusog. At madiin niyang binibigyan ng diin na siya yung tinapay na nagbibigay ng buhay. Hindi dahil sa nagugutom, kundi doon sa mga nananalig sa Kanya. Kaya nga, ang gutom ay may mas malalim pa kaysa pananabik sa pagkain. Yan ang gutom po na tinatalakay dito ay hindi lang po laging tungkol sa pagkain, kundi kagutuman sa nakakasakit, hindi pisikal, ngunit sa isip, emosyonal, espiritual, mga katugunan na nagtutulak kadalasan sa depression upang makahanap ng ilang uri ng kasiyahan. Yan, hindi lang po gutom o pagkalam ng tiyan, kundi yung ating mga iba pang mga pinagdadaanan. Ang lahat ng iyan ay matutugunan kung lalapit tayo sa ating Panginoong Hesus at ipagkakatiwala ang lahat sa Kanya. Ipinapakita nito na si Jesus lamang ang tanging makakapuno sa lahat ng pagkagutom na ito. Yan, para bang yung laging nababanggit yung isang bangin na nais punuan ng isang tao sa kanyang buhay ay hindi niya mapuno-punuan. Dahil ang Panginoong Hesus lang ang maaaring makapuno. At dito, yung gutom na sinasabi, ito po yung mga iba't ibang mga nararanasan natin. Hindi lang physical, kundi emotional, spiritual, na nagbubunsod sa iba ng matinding depresyon. Ngunit, ang mga ganitong sitwasyon ay ang Panginoon lamang din naman ang makakapagpuno at makakapagbigay ng kabusugan. At sa ikatlong punto, pagpapakilala sa tunay na hari. Yan, ito po yung reaksyon ng mga tao. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito, siya ang propetang paparito sa sanlibutan. Yan, sabi po sa Deuteronomy chapter 18 verse 15, yan, sinabi po ni Moises, mula sa inyo, pipili ang Diyos ng isang propeta tulad ko, siya ang inyong pakinggan. Yan, dito po ang tinutukoy ni Moises ay tao lamang. Hindi pa po ito ang ating Panginoong Hesus. Ngunit dito po sa Ezekiel chapter 34, verses 11 to 16, sinasabi po, ito ang ipinapasabi ni Yahweh, ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila, saan man sila itinapon, noong panahon ng kanilang kasamaan. Titipunin ko sila mula sa iba't ibang dako upang ibalik sa sarili niyang bayan. Doon ko sila alagaan
sa kaparangan ng Israel, sa tabi ng isang bukal ng tubig at sa magagandang pastulan. Aalagaan ko sila sa sariwang pastulan sa tahimik na kaburulan ng Israel. Mamamahinga sila sa sariwang pastulan at manginginain ng sariwang damo sa kaburulan ng Israel. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap sa kanilang kapahingahan. Hahanapin ko ang nawawala at ibabalik ang nalalayo. Hihilutin ang napilay, palalakasin ang nanghihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Ang pagpalain ng pagkakabasa ng salita ng Diyos. Yan, ito po yung tinutukoy ng mga tao. Hindi po yung tao rin na yung sinabi ni Moises na pipili ang Diyos ng isang propetang tulad niya, kundi ang ating Panginoong Hesus ang magsasagawa ng mga bagay na yon. At yun nga po ang kanyang ginawa. Hinanap niya ang kanyang mga tupa at kanya itong inalagaan. Kanya itong pinapalakas, pinapagaling. At patuloy na ibinibigay ang mga pangangailangan. Ngunit, sa kabila ng himalang ginawa ni Jesus, na napansin ng mga tao, tinangka pa rin nilang kunin si Jesus upang gawing political na hari na magpapalaya sa kanila sa Imperyong Romano. Yan ang una, yung parang pagkakaisip nila para maganda na, nakilala na nga yata nila ang Panginoong Jesus. Na-appreciate na nga yata nila yung kanyang ginawa bilang Diyos. Ngunit hindi pa rin. Nabuo pa rin sa kanilang kaisipan ang kanilang mga sariling hangarin. At yung gawing siyang hari. Alam ni Jesus ang kanilang kaisipan, kaya siya ay muling lumayo sa bundok mag-isa. Tinanggihan ni Jesus ang kanilang makamundong pananaw. Ang kanyang kaharian ay hindi sa mundong ito, tulad ng sinabi niya kay Pilato, ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Siya'y nagpunta dito hindi lamang sa pisikal na pagkain, kundi upang iligtas ang kanya mula sa kasalanan at kaparusahan. Yan, napakabuti po ng ating Panginoon. Sa kabila ng hindi natin na-appreciate ang kanyang mga ginagawa, patuloy niya tayong hinahanap, patuloy niya tayong inaalagaan, patuloy niya tayong tinutulungan. Hanggang kailan kaya natin makikita ito sa ating mga buhay? Na tunay na pahalagahan ng ating Panginoon. Kilalanin ang kanyang pagiging hari sa ating mga buhay. Marami po kasi sa tao, gusto ang ating Panginoon bilang tagapagligtas lamang. Pero hindi hari, di ba? Pag sinabing hari, siya yung masusunod. Kung anong sabihin niya sa kanyang mga salita, sabi nga, ang salita ng hari, hindi nababali. Haring makamundo po yun, pero bakit ang hari na ating kinikilala ay hindi pa rin siya ang tunay na susunod sa ating mga buhay? Yan, kaya napakahalaga po na patuloy nating siyasatin ang ating mga sarili sa tulong at gabay ng Panginoon. Hingin natin na talagang ipaunawa niya sa ating mga buhay na talagang pahalagahan natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa aplikasyon, una, naisin natin mula sa biyaya ng ating Panginoon ay maunawaan ang liwanag ng kanyang mga salita. Ang makilala ng lubusan ang ating Panginoong Hesus. Yan, naniniwala po ako sa dami ng taong nakasaksi ng ginawa ng Panginoon at nakarinig ng kanyang mga salita, marami rin po ang tunay na nanampalataya doon.
Ikalawa, ang mga pagsubok nawa na ipinaparanas ng ating Panginoon ay maging eye-opener sa atin upang higit na pagtiwalaan siya sa ating mga buhay. Muli po, ang pagsubok, ito po ay opportunity upang lumakas. Hindi po upang manlupaypay, sisihin ang Panginoon at lumayo sa komunidad. Gamitin nawa ng Panginoon ang mga pagsubok upang lalo tayong palakasin sa ating pananampalataya at pananatili sa Kanya. At ikatlo, huwag ibigin ang sanlibutang ito. Ituon natin ang ating mga paningin tanging kay Jesus lamang. Yan, ito po ang isang malaking hamon sa bawat isa sa atin, sa bawat tao. Ang pag-ibig sa sanlibutan. Ang pag-ibig sa mga pansamantala. Hindi po masama ang mga yan. Ngunit kung yan po ang magiging dahilan upang hindi natin magawa ang tungkulin natin sa ating Panginoon, hindi po yan ang kalooban ng Diyos. Pwede natin yan i-let go. Dahil ang Diyos, hindi naman tayo pababayaan. Huwag natin sabihin na ito'y opportunity na. Huwag mo nang pakawalan. Pero kung ito nga po na nagiging dahilan ng paglayo natin sa Panginoon, hindi natin magawa yun talagang dapat natin gawin para sa Kanya, pwede po natin itong i-let go at ang Panginoon ay higit na magbibigay ng higit pa po rito. Tayo po manalangin. Panginoon, nagpupurit, nagpapasalamat po kami sa iyong mayamang biyaya. Tunay na nakita po namin na hindi lang po kagutuman, physically ang kailangan namin, kundi ang aming kagutuman sa iyong mga salita, kagutuman sa pagpapasakop at pagsunod sa iyong kapamahalaan sa aming mga buhay. Nawa, busugin niyo, Panginoon, kami ng iyong mayamang biyaya. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, na andyan ka para kami alagaan, para kami patatagin, at para kami patuloy na turuan na sumunod sa iyo. Nawa, ang liwanag ng iyong mga salita ang talagang maging tanglaw po namin, hindi ang kadiliman ng mundong ito. Kaya salamat po sa mensahe ngayong umaga at sa iyo namin binabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tayong pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tayo po'y magsitayong lahat bilang tugong awit. Wala nang iba. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman, pupurihin, sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang kailangan, hindi mo ko iiwan magpakailanman. Ang buhay may kahulugan, sa piling mo may kapayapaan. Wala na
buhay na walang hanggan. Maaari po muna tayong makaupo para sa mahalagang announcement. So, mula sa pamunuan ng mga elders, nagpapasalamat tayo sa Diyos, sa ating mga kapatid na sumunod sa tubig ng bautismo. Kasabay niya, ang isang kapatid mula sa ECC na si Brother Roldan noong June 26, nito lang Biyernes. Malugod kong ipinapakilala at mula ngayon ay makakabahagi na din siya sa ating banal na hapunan. Walang iba kundi ang ating kapatid na si Sister Robena Mesa. Mula sa pamunuan, kung mayroon man kayong concern regarding sa ating kapatid na ito, mangyaring ipaalam sa amin bago dumating ang araw ng linggo, kung saan siya ay formal nang itatalaga bilang ganap na kabahagi ng ating komunidad. Yan, kung may aapila po, umapila na kayo. Yan, salamat po sa ating Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid na sumunod sa tubig ng bautismo. Kagalakan po na makabahagi kayo sa ating komunidad. Sige po, magpapatuloy na po tayo para sa ating sunod na gawain, ang banal na hapunan. Mula sa unang Korinto, chapter 11, verses 23 to 29, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawang inihahandog para sa inyo, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagahan ang Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Yan, may paalala po ang salita ng Diyos. Ito po ay kagalakan na makabahagi ang bawat isa sa banal na gawain ito. Ngunit sabi nga po dito sa verse 29, ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Tayo na po ang humatol sa sarili natin pag tayo nakibahagi ng hindi karapat-dapat. Yan, ngunit napakabuti po ng ating Panginoon. Bakit pa natin patatagalin? Kung maaari naman tayong humingi ng tawad sa Kanya ngayon. Siya po ay mabiyaya na magpapatawad sa atin kung tayo'y tunay na hihingi ng kapatawaran at tatalikdan ang mga bagay na ito. Meron din pong mga ibang guidelines para po makibahagi dito. Una po, dapat po malinaw na sa atin ang daan ng kaligtasan. Yan, hindi po tayo katulad ng mga taong nasunod sa ating Panginoon na umaasa lamang sa Kanyang mga biyaya at grasya. Dapat ang hinahanap talaga natin ay ang daan ng kaligtasan at yun lamang po ang ating Panginoong Hesus. Ikalawa po, yun nga po, napakahalaga ang pagsunod sa tubig ng bautismo. Opo, hindi ito nakakapagligtas, ngunit ito'y utos din ng Panginoon sa bawat mananampalataya, ang pagsunod sa tubig ng bautismo. At ikatlo nga po,
yung pong kaanib. Dapat kaanib ka ng isang Kristiyanong komunidad. Yan, upang dito ka lalakas at gagamitin ng Panginoon sa iba't ibang ministeryo. Wala pong Kristiyanong ulila. Walang pag gusto ko lang attend, saka na lang. Wala pong ganon. Kaya dito makikita rin natin ang ating mga sarili kung talagang tunay tayong mananampalataya. Dahil kasama po yan sa paglago ng ating buhay espiritual. At yun nga pong ikaapat, yung pamumuhay sa kasalanan. Tinubos na tayo ng ating Panginoon sa mga kasalanan. Huwag po natin sabihin na, di ba nakalagay naman sa Biblia, lahat ng gagawin ko pang kasalanan ay patatawarin na rin o pinatawad na. Tama po. Pero iba po yung namumuhay tayo sa kasalanan. Alam ko pong naunawaan niyo po yun. Ngunit, sa kabila ng naunawaan, nakakalungkot man sabihin, marami po ang hindi sumusunod. Kaya may babala ang salita ng Diyos. Hindi po kaming mga pastor. Mismong salita ng Diyos ang nagbabala. Ika'y kakain at iinom ng hatol sa iyong sarili. Yan, kaya po lumapit tayo sa Panginoon at ipagkatiwala sa Kanyang lahat. Panginoon, salamat muli sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Kinikilala naming isang pribilehiyo at kagalakan na makibahagi sa banal na gawaing ito. Tulungan niyo po ang bawat isa na talaga maging karapat-dapat sa banal na gawaing ito. Kung sino man po sa amin ang may kasalanan, karumihan, sa aming mga buhay, sa aming mga pagkatao, tulungan niyo kami na tunay na isuko ito sa inyo. Hingin ang iyong kapatawaran at tunay na layuan po ito mula sa iyong mayamang biyaya. Kaya nawa, ang bawat isang makikibahagi ay naandoon yung tunay ng ngiti. Dahil ito po ay kagalakan ng bawat isa, ang alalahanin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang panalangin sa tayong pangalan ni Hesus. Amen. Higi po, awitin natin ang ating inaawit. Goodness of God. Ipapamahagi po ang mga simbolo.
Inayayaan po ang kapulungan na magsitayo. Ang tinapay na ito ay hindi nagiging tunay muling katawan ng ating Panginoong Hesus. Ito ang simbolo ng kanyang katawan na naghirap, na bayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Ito po yung katawan na inaalay niya para sa ating kaligtasan. Sabay-sabay po tayong kumain na may kagalakan. Ito naman po ang saro na sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Hesus na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. Ito ang dugo na naghugas sa ating mga kasalanan. Kaya patuloy nating alalahanin ang walang hanggang pag-ibig na kanyang ginawa para sa bawat isa sa atin. Sabay-sabay tayong uminom na may kagalakan. Awitin po natin, ang Diyos ay purihin. Pinapupurihan ka namin, dakilang Ama, soberano at makapangyarihan sa lahat. Nagpasimula ng plano, nagtakda at pumili sa mga mananampalataya para sa kaligtasan. Pinapupurihan ka namin, Panginoong Hesus, kalawang persona, anak ng Diyos, ang anak na nagsakatuparan ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, nabuhay na makapangyarihan at matagumpay, nagsakripisyo hanggang kamatayan, nabuhay at umakyat sa langit doon sa kaluwalhatian. Pinapupurihan ka namin, O Banal na Espiritu, ikatlong persona, makapangyarihang Diyos, nagtakda at nagpadalisay sa mga mananampalataya sa banal na kaligtasan. Sa nag-iisang Diyos na nasa tatlong persona, walang katulad, na nagbibigay ng kaligtasan at tumiyak na ito ay kumpleto at ligtas na gawain ng pag-ibig ng Diyos. Sumainyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Ang Diyos na may kapurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga tao sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa na maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin, sa Kanyang kaluwalhatian, sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus, magpakailanman. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Happy Lord's Day.
Yan, magandang umaga po muli sa bawat isa. Salamat Pastor JR sa mensahe ng Diyos at salita. Nawa po ay napagpala po ang bawat isa. Nagpapatuloy po yung ating gawain ngayong linggo po. Una po, praying as one, Monday to Friday, 6:30 a.m. Saturday, 6 a.m., contact po si Kuya Carlo. Then Saturday, OFW, 8 a.m. CE Virtual Tuesday, 7 to 8:30 p.m. Day of Prayer, 3 pong session po ito sa Wednesday. Una po, fasting kick-off, 8 a.m. Pangalawa, engaging accountability, 12 p.m. Then yung pangatlo, fasting and session, 3 p.m. Then, praying as one, gabi po ito, Wednesday din, 7 to 7:15 p.m. Hope meeting, every other Thursday, 7 to 8 p.m. Family Live, Friday, 6:30 to 7 p.m. Praying as one, Friday, 7:15. Jail Ministry, every other Saturday, 2:30 p.m. SBC and Sambahayan as schedule. Better Together, Partner and Prayer as schedule po. Important announcement po, Senior Fellowship, after worship service po. Thanksgiving and Testimonial Fellowship, 3 p.m. sa Anopol po, kung sino po yung nagnanais na sumama po, magpalista po kay Ate Pe at Ate Sheryl. Meron pong gaganapin na seminar sa Singing Worthy of Me, King, with Brother Jezreel Madsa. Sa C4 po ito gaganapin, Saturday, July 25, 2026, 8 to 3 p.m. Pre-registration is a must. Meron po tayong bisita. Bata po ito. Nalabo ang mata ko talaga. Gian Camacho, invited po ni Robena Mesa. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang umaga muli. Yun po, doon sa mga gustong sumama mamaya, tayo po ay magpalista doon po sa Hanopol. Testimony po yun ni Brother Lennon. Sige po, tayo po ay magsita yung lahat. Awitin po natin ang ating victory song. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso'y nananahan. Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-isa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Spiritong atid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso'y nananahan. Pagpapala mo
pagsama ay laging nararanasan. Kailan may hindi, kailan may hindi, kailan may hindi mag-isa. Maraming salamat po sa bawat isa. Happy Lord's Day po sa bawat isa.